Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga or magandang tanghali sa lahat po ng nandito na nakahook sa Zoom kahit saan man po kayong dako naroon. And by the way, pakilala ko po muna, ay Malu Orbigoso po. Isa sa full-time financial educator na kaisa po ni IMG na nagtuturo about sa financial education, and isa din po ako sa marketing director dito sa International Marketing Group. And ano po ba yung goal ni IMG? Ayan, na maturuan po, congratulations sa lahat po na nang nandito, na maturuan po ang lahat ng kababayan nating Pilipino pagdating sa usaping financial. Di po ba? Yun kasi yung number 1 problema nating mga Pilipino. And kagandahan po, si IMG ay nakapag-publish ng book na ang title po ay The Secret to Saving and Building Your Future. And kung makikita nyo po dyan sa cover page, meron pong 5 blocks na kung saan, ayan po yung pag-uusapan natin mamaya kung paano ito makakatulong sa atin. And dito po sa baba, ayan, pansin nyo po, may hawak pong book. Andyan po si Senator Rapi Tulfo at si Corina Sanchez. Sila po yung ambassador and ambassadress dito po sa IMG. And sa baba naman po, kung makikita nyo, and alam ko po, kilala nyo sila. Sila po yung mga representative na kapartner or affiliated na company ni IMG. And then sa mga malapit po dito sa Cabuyao, Laguna, ayan po yung office natin. Always open po yan para sa mga gustong matuto about sa financial. And then, ayan po yung mission talaga ni IMG. Changing people from spender to saver. Kasi nga po, kalimitan sa atin mga Pilipino na mas nauuna yung paggastos, di po ba? Compare sa pagsisave. Kaya ito po yung talagang mission ni IMG na makakatulong po sa atin. Ayan. Ano nga po ba yung pagkakakilala natin kay IMG? Investment ba yan? Networking ba yan? Life insurance? Pero hindi po. Kaya po naka-X yan dahil si IMG po ay isang financial services company. Ibig sabihin, yung service na binibigay po ni IMG ay patungkol sa kaperahan. All about finances. Ayan. Sino po ba yung nakakaalam? Or alam ko po, marami na dito na laging nakaka-attend about sa 2 panahon or 2 season ng buhay ng bawat isa. Di po ba? Una, productive years. Pangalawa, non-productive years. Ayan po. Nilagyan ko po ng sound para hindi po tayo makatulog. Kasi gusto ko po na ang bawat isa ay talagang maunawaan or maintindihan kung ano po ba talaga yung tinuturo ni IMG, lalo na po sa mga first time. Kung ikaw ay 20 years old hanggang 60, ibig sabihin, pasok ka pa dito sa sinasabing productive years. And ano ba yung productive years? Yan. Kung may income ka pa, malakas ka pa, nagtatrabaho ka pa, at meron kang time na mag-produce. 'Di ba? Ano ba yung pinoproduce natin? Alam na alam po ng bawat isa sa atin na kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho. Nagpo-produce tayo ng pangangailangan ng pamilya natin. And dapat nagpe-prepare. Kaya lang, ito po yung nalilimutan ng bawat isa sa atin, 'di ba? Sa sobrang sipag natin, hindi natin namamalayan, papunta na pala tayo sa non-productive years, pero hindi pa tayo nakakapaghanda. Kasi from 61 years old hanggang 100 years old, 'di ba, kung loloobin ni Lord na buhay pa tayo, kailan tayo maghahanda? Kung kailan ba mahina na tayo? 'Di ba? Kung kailan ba wala na tayong trabaho? Paano pa tayo makakapaghanda nun? 'Di ba? Kaya dito po sa productive years, ito talaga yung tinuturo ni IMG na matuto tayong maghanda para pagdating ng non-productive years, hindi tayo kawawa, di po ba? And paano din kung wala ka ng income? Paano ka makakapag-prepare? Di po ba? Kagaya ng tuloy-tuloy na expenses, tuloy-tuloy na gastos. Kasi kung kailan tayo tumatanda at wala ng trabaho, dun pa yung naglalabasan yung mga expenses natin. Gaya niyan. Yan. Grocery, Meralco,
Kailangan na nating magpa-check up, 'di ba? Tuwing kailan po ba lumalabas yung sakit ng tao? Tuwing kailan po ba nanghihina? 'Di ba? Pag papunta na sa senior, kailangan na nating mag-maintenance ng gamot. 'Di po ba? And gastos pa rin 'yan, and worse pag nagkasakit. Kaya ang tanong, kaninong income ang uubusin mo? Ang tanong, may nasimulan ka na bang i-prepare? Di po ba? Kasi yan gastos yan, problema. Eh kung sa ngayon na nandiyan ka pa sa productive years at hindi ka maghahanda, ano yung magiging resulta ng buhay mo pagdating ng araw? Dahil kung wala kang nasimulan, mapapabilang ka or mapapasama ka sa sinasabi ni Benjamin Diokno ng Bangko Sentral. Siya po ay governor. Sa 87% or more than ng senior citizen na walang sapat na retirement savings. 'Di ba? And umaasa sa anak, umaasa sa pensyon. Gusto niyo po ba 'yon? Yung mga nakikinig po dito. 'Di po ba? Napakasakit. 'Di ba? Na ilang taon tayo nagtrabaho, tayo pagtanda natin, ganun lang yung mangyayari sa atin. 'Di po ba? Kaya ang tanong, ready ka na ba pagdating ng non-productive years? Kaya, nandito po si IMG, na kung saan ay kaya po namin kayo pina-attend para magtulungan po tayo. Para tayo po ay, magtulungan mag-prepare at magtulungan na hindi mapabilang sa sinasabi ni Benjamin Diokno na walang sapat na retirement savings. Agree po ba kayo, yung mga nakikinig? Agree po ba kayo sa ano na to? Sa action na gagawin? Sino po pa-type nga po ng ng mga nakikinig pa? Sa bagay, maaga pa po para matulog. Para po mamaya, ma-assist namin kayo dun sa mga nag-invite po sa inyo. Another thing, ayan. Kung ikaw po, 38 years old, kahit anong gender mo na nandyan ngayon, 38 years old ka, sabihin na natin, example, sapat lang ang kinikita mo. After 15 years, 53 years old ka na or more than. Ang tanong, ano kaya ang financial status mo at ng family mo, 'di ba? Kasi lahat po tayo ay siguradong haharap sa malaking problema. Ano 'yon? Ayan po, yung mga expenses, yung tuloy-tuloy na pagtaas, 'di ba, ng mga bilihin, yung inflation effect. Kagaya nitong mga to. Yan, bigas, itlog, mantika, Meralco, coffee, 'di ba, yung aircon. After 15 years, kaya pa kaya natin yang masabayan yung presyo ng mga yan. Yan pong mga example na yan ay ilan lamang po. Paano pa yung iba nating expenses? After 15 years, yung itlog, magkano na kaya? Sa ngayon po, 10 piso. After 15 years, itlog pa lang yan. Paano pa po yung manok? Kung nagmahal ang itlog, malamang yung manok, mahal din. Di po ba? Yung iba nating ulam. Pangalawa, yung health issue. Di ba? After 15 years, ilang taon ka na po? Nasa ka na, non-productive years. Paano kung required ka ng mag-maintenance, magpa-check up, at ma-hospital? Ang tanong, may healthcare program ka na ba? Di po ba? Isipin po natin, after 15 years, ano mangyayari sa atin, sa pamilya natin? Kasi damay po pati pamilya kung hindi po tayo maghahanda at hindi natin sila matuturuan din makapag-ipon. Kaya ang tanong, ready ka na ba? May nasimulan ka na ba? Pangatlo, yan, sino po dito ang may mga maliit pang anak na magka-college or bubuo pa lang ng pamilya? Magkano na po ngayon ang tuition fee? After 15 years, magkano na kaya? Sa ngayon po, nahihirapan pa tayo, 'di ba? Sa mga gastusin, sa mga pangangailangan ng anak natin. After 15 years, paano na kaya sila? Makakapag-enroll pa kaya sila sa college? Kasi pataas po ng pataas ang bilihin, 'di ba?
pataas din ng pataas yung mga bayarin. Sabay-sabay po yan. Pang-apat, yung emergency support. Paano kung na-hospital ka, isa sa family mo, saan ka kukuha ng pambayad kung hindi ka maghahanda? After 15 years, magkano na yan? And yung sad part, pag kinuha ni Lord, gastos pa din po yan, 'di ba? Saan ka pa rin kukuha ng pambayad? Kasi yung pagbili ng mga paglalagyan, 'di ba? Yung ataol. Sabihin na natin na ayaw nating mangyari pero hindi po natin control. Hindi po yung mga bilihin ang mag-a-adjust para sa atin, yung mga bayarin, tayo po yung mag-a-adjust. Tayo po yung kailangang makasabay sa inflation effect. Di po ba? Kung kayo na nandito na nakikinig, sa ngayon, hindi pa po natin yan nare-realize. Pero pagdating ng araw, di po ba? Marami pong nagsabi sa atin or dun sa mga ibang mga financial educator na dati narinig nila si IMG na hindi naman pinansin. Pero, after 5 years, saka nila na-realize, ay sana pala nag-ipon ako. Sana pala naghanda ako. O sa ngayon, narinig mo na ulit si IMG. Anong gagawin mo? Dededmahin mo pa rin ba? Di po ba? After 15 years, mas mataas na po ang bilihin. Paano po natin yan masasabayan? Kaya ang tanong, ready ka na ba ulit? May nasimulan ka na ba ulit? Di ba ang dami pong problema natin kakaharapin dun pa lang sa 2 season. Meron na po tayong kailangang paghandaan. Dito naman sa mga example, may inflation effect na kailangan tayong masabayan. Di po ba? Ayan, kagandahan si IMG po, kaya namin kayo in-invite, pina-attend, para matulungan po kayo na ma-avoid yung ating future problem. Yung mga nabanggit po na mga nakalipas na slide, 'di ba? Kung tayo po ay nakatutok at nakikinig, eto po 'yon, yung 5 blocks. Yan, sa 5 blocks po na yan, kung nababasa nyo, alin po dyan yung hindi importante, hindi kailangan, hindi makakatulong. Titigan po nating mabuti. Kasi po, yung 5 blocks na yan, pag nabuo natin yan, magiging financially secured ka at magkakaroon ka ng peace of mind. 'Di ba? Healthcare program, life insurance, ma-manage yung utang, emergency fund, at magkaroon ng investment. Sa 5 yan, masasabi mo ba na hindi mo yan kailangan? Kasi kahit ano ang dumating po na problema or pagsubok sa buhay mo, ready ka. Diba? Halimbawa, wala ka pong healthcare program. Sabihin na natin meron ka short term kasi sa company ngayon, meron pong mga HMO. Diba? Yung mga empleyado, yun yung benefits na kung saan ay hinuhulugan din naman. Kung wala kang healthcare program ngayon or after 60 years old mo, wala ka ng healthcare program, paano na? Kailan ba naglalabasan yung mga sakit? Di po ba pagka nadadagdagan na yung edad? Ang tanong, kung wala ka pong healthcare program at nagkasakit ka or isa sa family mo, paano yung pambayad? Di po ba? Magkano yung pa-check up ngayon, yung pa-hospital? Sa tingin mo ba makakapagbenta ka ng appliances or ng gamit mo sa bahay mo para matustusan yung bill sa hospital? Kaya kung wala ka pong healthcare program, 'di ba? Yung number 1 na nagiging dahilan kung bakit nababankrupt ang isang pamilya ay ano po? Sino po nakakaalam? May gift po mamaya after nito. Sa last slide, bibigyan po ng gift. Sino po nakakaalam? Kasi po sa ibang bansa, priority nila ang healthcare program. Dahil ito po yung number 1 na dahilan kung bakit nababankrupt ang isang pamilya ay kawalan ng healthcare. Di po ba kasi uso yung mga sakit lalo na sa mga nag-e-edad na. And kung wala ka po nito, talagang mauubos po yung kung anong meron ka dyan sa inyo. Pangalawa, life insurance. Ano ba yung life insurance? Ang life insurance, kapag kinuha ka na ni Lord, tapos ikaw yung inaasahan sa pamilya,
yung anak mo nag-aaral pa, 'di ba? At wala kang life insurance, wala kang maiiwan sa kanila, sa tingin mo, ano kayang mangyayari sa kanila, sa mga anak mo? Makakatapos po kaya sila? Kasi kung mahal po natin ang pamilya natin, ang mga anak natin, 'di ba? Alam natin, 'di ba? Kung ano yung mangyayari sa kanila pag hindi po tayo nakapaghanda. Hindi po natin napaghandaan yung mga pangarap nila. Pangatlo, importante po ba na ma-manage natin yung utang? At sino po dito yung walang utang? Congratulations po. Ano ba yung pag-manage ng... May dalawang klase po kasi ng managed debt or utang. Isang good utang at isang bad utang. Yung good utang, kung mangungutang ka at gagawin mong negosyo, maganda po yun. Kasi babalik sa'yo, tutubo. And yung isa naman, kung nangungutang tayo dahil gusto lang natin makabili ng mga appliances or gadgets, yun po yung bad. Lalo na kung hindi natin mababayaran. Mababaon po talaga tayo. 'Di ba? Yun po yung dahilan kung bakit nawawala ng peace of mind yung tao or nagkaka-stress kasi po baon na sa utang, hindi na mabayaran. 'Di ba? Kasi nga wala tayong napaghandaan. Walang healthcare, walang life insurance. Paano kung emergency pa, nagkaroon ng emergency? Sabihin na nating maliit lang, nawala ng gasol. 'Di ba? Simple emergency lang 'yon. Meron ka bang pambili agad? Nasiraan ang sasakyan, napundi yung mga ilaw nyo, naputulan ng tubig. If wala, balik ka sa number 3. Baon na naman sa utang. Kaya hindi po nakakapag-ipon ang tao 'di ba? Kasi nga po baon sa utang. Hindi po na ma-manage ng tama. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit nawawala ng peace of mind ang tao. And lastly, yung investment. Di po ba? Ano ba yung investment? Yan, kung bumili kayo ng sasakyan na kumikita, investment po yun, asset po yun. Bumili kayo ng bahay na kumikita, investment pa rin yun. Pero kung mga nagko-collect lang po tayo, liabilities po yun. And paano ba natin ma-increase yung cash flow natin? May dalawang types po kasi kung paano tayo mag-increase ng cash flow. Una, magbawas po tayo ng mga gastusin na hindi naman po natin kailangan. Halimbawa, yung mga unhealthy foods, nagko-collect tayo ng mga collectible items na hindi naman po importante. Kung yun po babawasan natin, mag-i-increase tayo ng cash flow. Pangalawa, mag-add po tayo ng income. 'Di ba? Para tumaas po yung or mag-increase yung cash flow natin. And good thing, si IMG po may program para sa pag-increase ng cash flow. Kung sino po yung mga gusto dito na magkaroon ng extra income, willing po kaming magturo. Di po ba? And ulitin ko po, kapag nabuo mo, ikaw na nakikinig dito ngayon, kapag nabuo mo itong 5 lakhs, magiging financially secured ka. Pangalawa, magkakaroon ka ng peace of mind and kahit anong dumating na problema or pagsubok sa buhay mo, ready ka. Di po ba? Ready tayo. Pero, step by step naman po natin itong bubuuhin. Kaya kailangan po natin mag-increase ng cash flow. Ayan. And ano ba yung maitutulong sa atin ni IMG? Kagandahan po, dahil nandito tayo kay IMG, complete package. Nandito na po lahat. Nandito na po yung mga kapartner na company para mabuo natin yung 5 lakhs, 'di ba? Direct access po tayo diyan. Una, yung healthcare, yan, nandiyan po si Kaiser, naka-partner ni IMG. Kaiser Health Group. Pangalawa, life insurance, andyan si Manila Bankers. Ibig sabihin po kasi, naiiwasan natin or nai-eliminate yung middleman. Ano ba yung middleman? Middleman po, ito po yung mga broker, ahente, di po ba? Ano po ba yung trabaho ng mga ahente? Siyempre po, nangungumisyon. Ngayon po, kung member ka po ni IMG, direct access ka na, wala na po tayong babayarang ahente. And may discount pa po tayo. Yan, kagaya niyan. Kung gusto nyo pong bumili ng kondo para paupahan or para kumita, andyan po yung SMDC Ayala. And
Toyota, Mitsubishi para po sa mga gustong bumili ng sasakyan or magkaroon pa ng business para maging asset. And maturuan din tayo magkaroon ng emergency fund para hindi tayo baon sa utang. Di po ba? At savings program sa tamang platform. Kasi nga po, kung wala tayo talagang madukot, wala tayong nakahanda, mapapapunta po talaga tayo sa pangungutang. And, ayan, pre-travel qualified. Sino pa po dito yung hindi nakakasakay ng eroplano or gusto pang mag-travel? Kasi, masarap po yung experience. Mamaya po, nood ko sa inyo kung ano yung experience ng first time. Kagaya ko po, first time talaga. And, ang kagandahan, habang binubuo natin yung 5 lakhs, nag-i-enjoy tayo, 'di ba? Why not? Sa edad nating to, enjoy po natin, masarap yung, 'di ba, nag-iipon ka, nagbi-build ka ng 5 lakhs, tapos na-enjoy mo yung travel. Kagaya, ang IMG po kasi, lagi nagpapa-travel. Sa isang taon, twice or thrice. Yan po. Nung March, nagpunta po ng Singapore, IMG member, and sa September naman po, sa South Korea. Yan. Kung gusto nyo po, or nangangarap kayo na mag-travel, diba? Become a member of IMG para ma-experience nyo po yung travel. Yan. Ito po yung added na pag-increase ng cash flow, yung extra income, diba? Kung gusto niyo pa po ng extra income, maging financial educator po kayo gaya namin. Pero, tinuturo po ito. Meron po tayong mga process, step by step. And madali lang naman po, dahil ako dati, hindi naman po ako nagsasalita ng ganito. Inaral ko lang din po at nagpaturo ako. Basta willing po kayo, 'di ba? And lastly, ito po yung investment. Ito po yung ituturo natin sa inyo mamaya na mas mabilis mabuo yung 5 lakhs. Lalo na yung mga nag-inquire po about investment. 'Di ba? Kasi sa investment po, meron po tayong mga kapartner or si IMG na mga blue chips company affiliated. Ayun. Ano ba yung investment? Yan. Pag-uusapan na po natin yung investment. Para saan ba ito? Mahalaga po ba ito? 'Di ba? Meron po tayong kasabihan or sa mga naririnig po natin dati sa mga elders. Yan. Ano ba yung investment principle? Yan. Investment principle, sabi nga, kapag may tinanim, may aanihin. Ngayon, kung hindi po tayo magtatanim or kung wala tayong aanihin, wala tayong inani kasi hindi tayo nagtanim. Parang mga puno na may prutas, may bunga, na pag nagtanim po tayo, alam po natin, after 5 years, 3 years, 10 years, meron po tayong aanihin, meron tayong mapapakinabangan pagdating ng araw. Tama po ba? Nandyan pa po ba kayo? Ayan. Why do we invest? Bakit po ba natin kailangan mag-invest? Kasi nga po, meron tayong kailangan sabayan. Meron tayong kailangan mabit. Mabit natin yung inflation, yung tuloy-tuloy na pagtaas ng bilihin. Pangalawa, mabit natin yung mga tax. Yan, may bago pong memo ngayon sa mga nagsisave sa bangko, 'di ba? May tax na. Kaya, kailangan po natin mag-invest para masabayan natin yung mga taxes. Pangatlo, ma-achieve natin yung financial goal. Ano ba yung mga goal natin sa buhay, yung mga pangarap na hindi pa natin naaabot, mga gusto nating makamit na involve ang kaperahan. Yun po yun. Mamaya, yun po yung pagpopokusan natin. And, let our money works. Ito po yung importante. Sa ngayon, nasa productive years ka pa, nagtatrabaho ka para sa pera, nagtatrabaho tayo para sa pera, and pagdating ng araw, why not, yung pera naman po natin, ang pagtrabahuhin natin, 'di ba? Kasi, hindi po habang buhay ay malakas tayo, 'di ba? During non-productive years, hindi na po tayo makakapagtrabaho. Kaya, habang malakas ka pa, samantalahin mo na. Para pagdating ng nanghihina ka na, 'di ba? Ani ka na lang ng ani kasi nagtanim ka na nung kabataan mo eh. Tama po ba? Ayan, ito po yung focus natin ngayon, yung long term or financial goal, 'di ba? Sa investment po, hindi lang basta tayo withdraw ng withdraw. Yung mindset po kasi natin kapag nag-invest ako, may withdrawin po ako.
Kasi kung withdrawin po natin lahat yan, paano po yung mga financial goal natin kagaya niyan? Educational fund, di ba? Para sa mga anak natin. Bubuo ng pamilya. Kailangan nating paghandaan yan kasi kung mataas yung pangarap natin sa anak natin, aral ng mga gusto nating kurso, malaking fund yan. Lalo ngayon, tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga tuition fee. Business fund, ayan. Karamihan po sa ating mga Pilipino, mahilig mag-business. Kaya nga po sa lugar natin, tabi-tabi na po yung mga tindahan. Di po ba? Sa lugar natin, ilan ang may tindahan? Ngayon, kung ikaw may tindahan ka, swertihan na lang po kung sinong kapitbahay mo ang bibili. Di po ba? Kaya, kailangan natin ng malaking puhunan para sa pagbibusiness. Para mas marami kang paninda. Pangatlo, yan, yung dream natin na makapag-travel kasama ang pamilya, masarap yan. Kaya kailangan nating paghandaan yung mga budget. Pang-apat, yung ating pangarap na car, house, 'di ba? Sino bang may gusto ng ayaw ng magandang bahay? Gastos pa rin and kailangang paghandaan. And last but panglima po, yung retirement fund. Ito po talaga yung importante kung bakit tayo nagtuturo. Dahil lahat ng tao ay papunta sa pagre-retire, ngayon, dahil magastos ang pagre-retire, kailangan natin ng malaking fund. Kailangan natin na pagdating ng araw, habang retired na tayo, ay meron na tayong inaani. Meron nang nagtatrabaho para sa atin na pera. Di po ba? And lastly, ito po yung charity program na kung saan kung meron ka pong pusong matulungin, nakapag-ipon ka naman, 'di ba? Yung mga excess mong pera diyan, why not itulong natin sa kapwa natin? Kasi yun naman din po yung nasa scripture or nasa law ni God na tumulong tayo sa kapwa natin. As long as kaya naman natin. Kaya ang tanong, kailan mo umpisang magtanim? 'Di ba? Dahil ang dami nating ang dami mong financial goal, iilan lang 'yan sa mga sample dito. Kung hindi po tayo mag-uumpisang magtanim, kailan tayo magtatanim at kailan tayo aani. Ayan, ito po yung stock market na kung saan dito po naka-invest yung pera ng mga IMG member. Kilalang kilala niyo po yung mga company na yan, sila po yung matatag. Di po ba? Meron pong dalawang klase ng pag-i-invest dito. Una, direct trading. Pangalawa, indirect or mutual fund. Dito po sa direct trading, ikaw yung fund manager. Ano ba yung ginagawa ni manager? Sa company, ang ginagawa po ni manager, kung aware kayo, nagmamanage po siya, binabantayan niya yung mga tao niya. Dito sa direct trading, ikaw yung magbabantay. Di po ba? Pag naglagay ka ng pera mo, 10,000 dito sa direct company or si Jollibee, example, kasi direct siya. Papayag ka ba na yung 10,000 mo mabawasan, malugi, maubos, or kumita? Siyempre po hindi, di ba? 10,000 yan oh. Babantayan ko yan. Yun po yung trabaho ni direct trading. Kailangan ko yung bantayan kasi ayokong malugi. Kasi parang sugal po yan or sugal talaga. Kasi itataya mo yung 10,000 mo dyan. Ngayon, kung hindi ka educated, hindi ka expert, hindi ka well-trained, 'di ba? Mauubos o masusunog talaga yung pera mo diyan. Hindi po yan scam kasi sabi nung iba, scam yan, naubos yung pera ko. Hindi po. Naubos yan kasi hindi mo alam kung paano i-manage. Hindi po naturuan ng tama. Unlike dito sa indirect or mutual fund, 'di ba? Ang kagandahan, nandito po si IMG, dito po tayo naglalagay ng investment. Meron pong fund manager na naka-assign. Certified, expert, 'di ba? Nag-aral, and dahil aral sila, ayan, naka-diversify po yung investment natin. Nakakalat. Hindi inilagay sa iisa lang kasi alam nila na pwedeng bumaba yung sales ni SM. Sales ni Ayala, 'di ba? Kaya hindi ka po magwo-worry kung si SM bumaba yung profit, meron ka pang backup. Yan. Kung ayaw mo naman po na dito mag-invest,
meron tayong tinatawag na middleman, yung nabanggit ko kanina. Si middleman, siya po yung mag-aasikaso ng pera mo. Kung halimbawa, ikaw si middleman, ikaw si ahente, 'di ba? May sweldo ka rito. Yun po yung trabaho niya na pag naglagay ka ng pera dito sa yan, Pag-ibig MP2, bangko, ngayon po may bawas na ang bangko. 'Di ba? Remember, may bago pong baba starting July 1 na may tax na po. Babawasan po yung pera mo diyan. Kasi may nagtrabaho sa pera mo. Kaya ang tanong, 'di ba? Ang tanong, anong investment platform ang mas gusto mo? Kasi si middleman naglalagay din sa mutual fund eh. Bakit hindi siya naglagay kay direct trading? Bakit dito siya naglagay sa mutual fund? 'Di ba? Kung i-analyze po natin 'to, kasi alam ni middleman na posibleng malugi yung mga pera ng investor niya. Eh wala siya makukuhang pera, 'di ba? Kaya hindi po siya naglagay kay direct trading. Dito kay indirect. Yan. Another sample. Ito po yung pag-i-invest kay middleman. Yan. Sa option 1, ito si middleman. Kung makikita mo, nasa labas siya. Pag naglagay ka ng pera dyan, i-invest niyan sa mutual fund o stock market, kikita yung pera mo 12 to 15%. Ngayon, pagbalik sa'yo, 3% na lang. Diba ang liit? Ang layo, wala sa kalahati. Kasi, meron po mga charges yan. Nagtrabaho siya, tas may mga policy pa na charge dyan. Unlike dito sa option 2, kung makikita mo, ang layo nila, di ba? Nasa loob ng community yung option 2, di ba? Ibig sabihin, mas malapit ka dun sa stock market. Kaya, pag naglagay ka ng pera dyan, kikita siya ng 12%. Pagbalik sa'yo, ganun pa rin. Kasi wala ka namang middleman na pinagdaanan eh. Kasi ikaw na yung middleman eh. Malapit ka na dun sa stock market. Kasi may access na po tayo, si IMG. Diba? Affiliated sa mga blue chips company na yan. Kaya kung ikaw halimbawa, meron kang 3,000 monthly na nilalagay, after 3 years, meron kang 108,000. Ngayon, dito, yan. Pag nilagay mo sa option 1, tutubo yung pera mo 114,610. Kaya lang, wala pa dyan yung mga policy charges. Unlike dito sa option 2, kikita siya ng 136,055. Diba ang laki? Kaya ang tanong, bakit gusto ka naming maging part ng community? Di po ba? Kasi, kung ma-differentiate nyo lang po yan, ang laki talaga ng difference. Kaya, kayo na po yung mag-analyze kung saan kayo maglalagay ng inyong investment. Yan. Para po sa mga member or magiging member na, ganyan po yung magiging itsura ng inyong dashboard or nung investment portfolio nyo. Mamaya po explain ko kung paano kayo magkakaroon ng ganyang dashboard. Ayan po yung details. Andyan yung transaction, booking, 'di ba, yung date, lahat po yung amount ng nilagay mo. Ang kagandahan dito kay IMG, kahit barya, yan, 20 pesos. Di po ba? Pwede tayong mag-top up or mag-invest. Halimbawa, mahilig ka mag-soft drinks. Para mag-increase tayo ng cash flow, bawasan natin yung mga unhealthy food na nagkakos lang naman ng sakit natin. Ilagay na lang po natin dito sa investment. Yung 20 mo, magiging 3 pa yan kasi yung soft drinks ngayon, 60 pesos yung 1.5, di po ba? Oh, makakaipon ka pa, di ba? Makakapag-prepare ka pa para sa non-productive years mo. Yan, kung magta-top up ka, click lang yung add subscription and request redemption kung magwi-withdraw. Yan po. Ito po yung example ng pagkakaiba nila. Highest ROI po tayo dito or return of investment dito kay IMG. Bakit? Kasi nga po, no fees collected, no commission deducted, no policy charges applied. Unlike po dito kay middleman, marami pong policy charges. Kagaya po nitong mga to. Ayan po, 'di ba? Kaya nagtataka tayo bakit
ang liit lang po ng tinutubo na pera natin sa bangko. Kung tutuusin, hindi po investment ang tawag doon. Savings. Savings lang po. Ngayon po, dahil tataasan na po or magkakaroon na ng tax yung savings natin, ano po yung gagawin natin, di ba? Ano po yung gagawin nating action? Kasi mauubos yung sa tax lang eh. Tapos nawi-withdraw pa natin agad. Yan. Isa pa ito po yung pagkakaiba nila. Yan. Middleman versus IMG. Una, sila yung may control. Sila yung nagmamanage. Unlike sa IMG, ikaw yung may control ng sarili mong pera. 5 to 10 years withdrawal po. Kagaya sa MP2, diba? 5 to 10 years yan, mawi-withdraw mo. Ang tagal. Unlike dito kay IMG, 6 months lang. Makapag-ipon ka ng 6 months, pwede ka nang maka-withdraw. Mayroon din silang required monthly top-up sa middleman. Halimbawa, nag-declare sila ng amount, 500. Kailangan, 500 lagi ang ilalagay mo. Paano kung kinapos ka? Unlike dito po kay IMG, wala po. Basta meron kang 20 pesos. 'Di ba? Kahit po estudyante ngayon may 20 pesos kasi nga malaki na yung bilihin or mataas na yung presyo ng bilihin. Sunod, 2 to 3 months pagka hindi ka po nakapag monthly top up, maglalaps po yun. Unlike dito kay IMG, kahit kapusin ka ng 1 to 2 months, wala pong lapse or walang charges. Kaya ang tanong, anong investment platform ang mas gusto mo? Di po ba? Yung maraming bawas or yung wala? Na hindi ka pa nai-stress kasi hindi siya naglalaps. Yan. Ang kagandahan po kay IMG, lagi tayo nakaka-attend ng libreng training and kapag member na tayo, may mga benefits po tayong maa-avail. Dito po sa example na to, konti lang po to. Konti lang yung nakalagay. Mamaya, marami pa yung dagdag. Una, yan. Meron po tayong pre-50,000 insurance, life insurance yan, from Manila Bankers. From Fidelity Life, sorry po. From Fidelity Life, and meron din silang free services na kagaya ni St. Peter. Pangalawa, 100,000 personal accident insurance from Manila Bankers. Pangatlo, yan. Kung kayo po ay palagi nagpapa-check up, dito po kay IMG, libre lang po yun. Only sa mga Kaiser, sa mga SM Santa Rosa, sa Robinson, nandyan po si Kaiser. Magkano po yung pa-check up ngayon? Diba mahal na? Dito po, libre lang. At meron din pong free HMO. Yan, ito po yung travel kanina na binanggit ko na may enjoy po natin dito kay IMG. Yan, yung extra income. Ito yung pinakamaganda, yung magkaroon tayo ng extra income. Dahil nga, tumataas na yung mga presyo. Kung part-time man yan, full-time, di po ba? Yung mga gusto pa na mag-increase yung cash flow, matutulungan po tayo dito ni IMG. Yan. Paano ba magiging member ni IMG? Sino po yung mga gusto? Di po ba yung naunawaan, naintindihan, yung tinuro kanina, at yung kailangan paghandaan. Yan. Become a lifetime member. Para maging member po tayo, maging member kayo, yan kagaya nila, meron pong bayad na 6,000 pesos. Sa palagay nyo po ba, maliit, malaki para sa future nyo? Di po ba? Ilang 6,000 na po ang dumaan sa mga kamay? Sa mga kamay natin. Naghanda, sa birthday. Di po ba? Nakapaghanda po ba tayo para sa future? Di po ba? Kasi yung 6,000 po, aalisin na po yung 1,000 dyan and automatic ilalagay sa investment nyo. Ibig sabihin, 5,000 lang po ang pinamember na may katumbas pang mga benefits. Kagaya na lang nung pre-check-up, magkano po yung pa-check-up ngayon, di ba? Sa isang taon, magkano yung magagastos natin. Dito, libre lang. Another thing, para maging member, ayan po, i-register po kayo ng mga nag-invite sa inyo. Libre lang po ito, don't worry, wala pa pong bayad yung registration. Bigay nyo lang po yung inyong details, yan. Importante po, active yung email para po makareceive tayo ng information from
IMG. Ayan. Kung magsisettle na po ng payment, ito po yung mga bangko na affiliated. Diyan po dadaan yung payment. Yan, picturean nyo po. And pwede din po kay Palawan Express. Yan. At legal po ito mga bangko na to Kung mapapansin nyo, legal po yan. And then, ayan. Magkakaroon po kayo ng user ID at password kapag nagbigay po kayo ng details dun sa mga nag-invite sa inyo. And kung magbabayad din po, sabihan nyo lang po sila kasi meron pa pong proseso na gagawin para po doon sa payment at saka dito sa marireceive yung user ID at password. And ano ba yung laman yan pag binuksan natin, di po ba? Ayan po. Yung dashboard or investment portfolio. And dito, yan, dyan po malalagay yung inyong investment or yung pera. Dito po sa Soldivo Funds. And then, yon yung mga benefits na binanggit ko po kanina, eto pa yung mga karagdagan. Yan. Magkakaroon kayo ng Neuracash account. Yan, lahat po yan. Everest, free services, yung legal counsel sa mga abogado, meron din po. And marami pa pong iba. 63 benefits po ito. Hindi ko na po may isa-isa kasi nga po, tatagal yung oras natin. And then, kapag member naman na po kayo ni IMG, isa-isa pong i-discuss yan ng mga sponsor ninyo or namin. Yan. Ito po yung summary, di ba? Pag nabuo natin yung 5 blocks na yan, nagkaroon tayo ng increased cash flow, yan. Magkaroon tayo ng healthcare, protection, manage, lahat po yan. Kapag nabuo natin yan, di po ba, magkakaroon na tayo ng ayan, total final solution. Ibig sabihin, maiiwasan na natin yung kakaharapin nating problema. Yung sinasabi ni IMG. Yan, congratulations po sa mga naka-attend, lalo na sa bago. Makakatanggap po kayo ng 20,000 personal accident insurance. Hindi po ito cash baka po maghanap kayo ng ng 20,000. Ito po ay certificate na marireceive nyo basta makipag-coordinate po kayo sa nag-invite sa inyo. Ito po ay regalo ni Manila Bankers sa lahat po ng mga nakinig. Di po ba? Nakalibre na tayo ng training. Tapos may libre pa tayong insurance. Ang sarap, di ba? Natuto pa tayo. Ayun. Last na po. Ayan po yung slide ko na, ayan po yung profile ko. Once again, I'm Malu Orbigoso. Isa po sa mga gumagawa ng mission ni IMG. Isang financial educator and marketing director po dito si IMG. Share ko lang sa inyo yung experience ko sa Singapore nung pumunta kami. Ayan, nandyan kami sa NAIA nung first day. Excited ako. And then, Halong kaba at excitement yung nangyari sa akin dyan kasi first time ko talagang makakasakay ng airplane and hindi ko alam kung ano yung magiging pakiramdam ko and ayun, na-overcome ko naman kasi nga medyo may pira ko sa heights. nung nakarating na nga kami sa Singapore, dyan sa Jewel Changi, ang ganda niya, sobra. First time ko lang talaga nakapunta ng Singapore in my 47 years. Dito lang sa IMG na-experience ko talaga na pumunta dyan. Hindi ko ina-expect na talagang makakarating din ako dyan kasi pinag-pray ko din naman kay Lord na gusto ko naman na makarating din ng ibang bansa and makasakay sa eroplano. Yan, sa second day namin sa Merlion Park, sobrang saya, grabe. Hindi ko masyadong ma-express talaga ng time na yan. And yan, nagpunta kami sa Universal Studio na hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity, diba? Dito lang sa IMG ko na experience yan. Yan, kasama ko si Ma'am Christy, yung kasama ko sa IMG na talagang in-enjoy namin. Yan, yung pagpunta namin dyan sa Merlion Park, second day namin. And then, ayan diba, ang dami namin picture. Tapos, nung umuwi kami, and then pagbalik namin nung hapon, punta naman kami sa Gardens by the Bay. Talagang ine-enjoy ko dyan yung bawat moment. At tapos, nung third day naman, ayan, umattend na kami ng IMG convention. Yun talaga yung purpose namin kung bakit kami pumunta sa Singapore. And then, nagpunta rin kami sa Bugis. Yan.
Tapos, ang bilis lang, 'di ba? Nung ika 4 and 5 days namin, ayan na, uuwi na kami. Parang nalulungkot na ako dyan kasi nga, tapos na yung pag-enjoy sa Singapore. Kaya guys, kayo din, sana ma-experience nyo din pag member na kayo ng IMG, 'di ba? Yung mga pa-travel ni IMG, ma-experience nyo din. Ayan, sarap din ng pakiramdam. Marami din namang chances na makapunta ng iba't ibang bansa dito sa IMG. Kaya, let's go guys! Punta na tayo. Come and join be a member of IMG community para ma-experience nyo din yung pagpunta sa ibang bansa kasi ang sarap talaga ng pakiramdam. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Let's go! Through the highs and lows, you're always near. In your eyes, my path is clear. Every moment with you is a gift. With you, I feel uplifted. No matter